Sa lahat, salamat sa may bahay po dito na pinayagan ako na so ngayon ay ating pag-usapan mga kaibigan ang sa mga Salmo 51, no? So ang pagpapala ng ating Panginoon ay sumasa atin lahat sa umagang ito, no? Sa umagang kay ganda. Dito tayo sa maganda na resort, no? So GMM Resort and Event Place. Ating pag-usapan dito sa Psalms 51. Panalangin ng paghingi ng kapatawaran. Ito yan, mga kaibigan, no? Panalangin na paghingi ng kapatawaran. No? So, lahat naman po tayo ay nagkakasala. Ang mahalaga, mga kaibigan, ay atin pong inaamin ito. At napakapalad po natin, mayroon tayong Diyos na handang magpatawad sa mga kasalanan nating nagawa. So una, ito ay dito, awit na kata ni David upang awitin ang punong mga awit nang siya ay pagwikaan ni Propeta Nathan tungkol kay Bathsheba. So itong Psalms 51, mga kaibigan, ito ay awit tungkol sa paghingi ng tawad. Sa panahon na si Haring David po ay sinabihan ni Propeta Nathan siya ay nagkasala, no, sa kay Bathsheba. Dahil ayon dito sa Biblia, no, so si Bathsheba habang nagpapahinga si Haring David sa kanyang trono, nakita niya na dinigo si Bathsheba, no? At saka nasiksihan siguro siya kay Bathsheba at pinatawag niya at sinipingan. Ito ay may asawa si Uriah kung hindi ako nagkamali. At si Uriah ang kanyang pinatawag din para sumiping kay Bathsheba pagkatapos ng sipingan. Subalit hindi umuwi si Uriah, kapitan ng mga Israeli soldier, no? So dahil doon, nagkasala siya rin David. Nagkaanak siya kay Bathsheba. No? So, dito, una, ako'y kaawaan o mahal kong Diyos. No? So, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. No? So, dito si Haring David, hindi niya tinanggi ang kanyang kasalanan. Kanyang inamin po ito. Kaya in like manner, kung magkasala tayo, hindi po natin itong aaminin po natin para patawarin po tayo ng ating Panginoon tulad sa ginawa ni Haring David. So yan, no? So ano sabi niya? Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos. So unang-una ina-acknowledge siya na may Diyos, no? Sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. No? So bali, tatlo, no? Unang-una, ina-acknowledge na ang ating Panginoon ay ang kanyang Diyos. Tapos mayroong kagandahang loob at mayroong pag-ibig sa kanya. No? So ganun din po tayo, no? Ang ating Diyos ay hari ng mahari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon, no? Siya ay mayroong kagandahang loob sa bawat isa sa atin. Ang iniibig niya po tayong lahat, no? Dahil tingnan po natin na ang araw sa masama at mabuti, pinapasikat niya po ito, no? Ang araw, pinapasikat niya, ang buwan, bituin, no? So, mabituin, maririkit na bituin. So, kaya sa kanya po lahat to, no? At mahal na mahal niya tayo dahil nilikha niya ang lahat bago tayo likhain. To, linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mong aking kasalanan. No? So, humingi siya na linisin yung kasalanan. Kasi ang isa sa simbolo ng salita ng Diyos ay ang tubig, no? Pag wala ang tubig, na babaho tayo. So bali sa magitan ng tubig, lilinis po tayo.
at patawarin mo ng aking kasalanan. Mapagkasala ko'y kinikilala, di ko nalilimutan, laging alaala. No? So, dito yung mga mali natin, hindi natin dapat kalimutan. No? Ibig sabihin na hingian natin ng tawad sa ating Panginoon at lahat naman tayo ay makasalanan. So, ibig sabihin maging guide na po sa atin yan na pag nagkasala tayo, nagkamali ngayon. No? So, ito na ang guide sa atin na hindi na rin natin maulit ang kasalanan na yan. Kasi, mayroon tayong experience, mayroon tayong gabay. No? So, kaya may gabay na po tayo. No? Ayan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko nalilimutan, laging alaala. Siya lang ako nagkasalang tunay, at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katuwiran ka na ako'y hatulan, barapat na ako'y iyong parusahan. No? So, dito si Haring David, ina-acknowledge siya na siya ay nagkasala. At siya sa kanyang pag-acknowledge sa kanyang pagkakasala, ay ina-acknowledge siya rin na pwede siyang parusahan ng ating Panginoon dahil siya ay nagkasala. No? So, yun po mga kaibigan ang napakaganda sa ugali ng isang tao. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ng ako'y ilwal. No? So, ibig sabihin dahil sa pagkasala ni Adan at ni Eva, no? Dahil sa pagsuway nila doon sa hardin ng halamanan, sa hardin ng Diyos, no? Kaya nagkaroon tayo ng inherited sins, no? Kwansya, no? Inherit natin. So, ulitin ko po. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ng ako'y ilwal. Tapos dito next, sunod. Nais mo na sa akin isang pusong tapat. Pususin mo ako ng dunong mong wagas. Wow. No? So, ibig sabihin na parang kwan tayo, no? Na handa tayo magpalinis. Inaamin natin yung ating kasalanan. Handa tayong magpalinis sa ating mga kasalanan na upang ito ay magiging maayos po siya. No? Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. No? So yan, no? Mga kaibigan, no? Ang mahalaga dito, inaamin natin ating kasalanan. At humingi tayo ng gabay kay Lord na makabawi po tayo sa magitan ng hindi na pag-ulit sa mga kasalanan na ating nagawa, no? Tulad kay Haring David, no? So, dito sa sunod. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin. Butong ng hinay, muling palakasin. So, ibig sabihin, makaibigan, na pag ating inanalyze yung ganito, no? Ibig sabihin na tayo po ay wansya, no? Tayo po ay pag magkasala tayo ay nanghihina, pati ang buto natin ay nanghihina. So, kasi ang sabi niya, muling palakasin ang butong nanghihina. So, ibig sabihin na kung magkasala tayo. Dahil siyempre, hindi tayo, kung magkasala tayo, nakukonsensya po tayo, hindi tayo makatulog ng maayos, nahirapan po tayo, naalaala natin yung kasalanan. So, yan, no? Medyo mahirap siya. No? Ang kasalanan ko iyon nang limutin. Lahat kong nagawang masamay pawiin. No? So, alam mo makaibigan na pag humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon, nalilimutan niya na yung ating kasalanan. No? So, ibig sabihin, binura na. No? So, halimbawa, yung parang dagta, no? Tapos linaban natin yung ating damit, malinis naman ulit. No? So, yan. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Wow, maganda, no? So, pusong tapat o kaya pusong dalisay. So, pusong dalisay, mga kaibigan. Yan ang ating anuhin, oh. Pusong dalisay. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Iyong banal na espiritu'y paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang sa iyo'y lumapit,
ang makasalanan. No? So dito, dahil sa testimony ni Haring David, marami ang sinishare na, no? Maraming ang nakakaalam. So parang testimony, no? Parang testimony po natin yan. Kaya hindi tayo dapat na maya mag-testimony. Ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at aking ihahayag ang pagliligtas mo. No? So ibig sabihin sharing. So, ibig sabihin na ipalaganap natin ang salita ng ating Panginoon. Hindi lang sa atin, no? Kaya yung sa mga churches, mayroong tinatawag na testimony, no? Ibig sabihin yung pagpapala ni Lord. Ibigay mo po, sino ngayon na pinagpala, i-share po natin, no? So, yan, no? So, napakaganda siya. Tulungan mo akong makapagsalita at pupurihin ko sa gitna ng madla, no? So, yan, makibigan, no? So, ang sharing talaga ay napakalaga. Hindi mo na nais ang mga handog. Di ka nalulugod sa haing sinunog. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabay, pusyong mapagtapat. Yan. So, handog natin kay Lord ay maging humble tayo sa Kanya. Magpapakumbaba tayo sa hari ng mahari. Magpapakumbaba tayo sa Diyos ng mga Diyos. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon at ang Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkaganon, ang handog ng hari ng haing dala sa dambana, turong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. So, dito mga kaibigan, no? Napakaganda, no? So, basahin ko po mula sa verse 1. Panalangin ng paghingi ng kapatawaran. Awit at kata ni David upang awitin ang punong mga awit nang siya ay pagwikaan ni Propeta Nathan tungkol kay Bathsheba. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos. Grabe si Haring David, no? So, inamin niya. Sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan, at patawarin mong aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Sa iyo lang ako magkasalang tunay, na ang ginagawa ko'y di mong kinalugdan. Kaya may katuwiran ka na ako'y hatulan, nararapat na ako iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan ng ako'y iluhal. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunon mong bagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, butong ng hinay muling palakasin. Ang kasalanan ko iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa akin likain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, iyong banal na espiritu'y paghariin. Ang galak ng dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan, ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at aking ihayag ang pagliligtas mo. Tulungan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mahandog na di kalugod-lugod sa iyong sinusunog. Ang handog ko, O Diyos, ay nakarapat-dapat ay ang pakumbaba, pusyong magtatapat. Iyong kabagan, O Diyos, ang Siyon at ang Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon, ang handog at haing dala sa dambana, turong susunugin, malugod na ito iyong tatanggapin. Puri naman ang Diyos sa pagbasa ng salita. At salamat sa kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Lord, tulungan mo po ito na ito ay manatili sa amin at aming ma-share sa aming kapwa. At Panginoon, maraming salamat sa lahat ng bagay at salamat na ikaw ay isang forgiving God. Maraming salamat, O Lord, sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Dinadaing po namin ito
sa matamis na pangalan na yung anak na si Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen. God bless us all.